Isa pong napakalaking balita ang yumanig hindi lamang po sa geopolitical world kundi pati na rin sa ating crypto portfolios dito. Ayon po sa pinakabagong ulat dito ng CoinGape, nag-post po itong si US President Donald Trump sa Truth Social na humihingi na raw ng ceasefire ang new regime president ng Iran. Kaya pasabog po tayo dyan. Matapos po ang ilang linggong tensyon na nagpabagsak sa maraming assets, biglang nagkaroon po o nakaranas po ng spike si Bitcoin at sumunod din ang iba pang mga top cryptos gaya ni XRP. Pero bago po tayo mag-celebrate yan, or magdiwang, may mga kondisyon itong si Pangulong Trump. Sabi niya, ikukonsidera lamang po niya ang ceasefire kung ang Strait of Hormuz ay magiging open, free, and clear. Ayan. Bukas, libre, at malinis. Ayan. Hanggat hindi po ito nangyayari, tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng US. Ngayon, pag-usapan po natin kung bakit ang balitang ito ay sadyang napaka-importante para po sa ating daily chart, lalo na sa XRP ay kasalukuyang nakikipaglaban sa isang major support level. Kaya ihanda po ninyo ang inyong mga charts dahil napakalalim po ng ugnayan ng balitang ito sa ating mga technical indicators. Ayan, simulan po natin ang tungkol sa Strait of Hormuz at ang deadline na April 6. Ayan. Ang Strait of Hormuz ay ang sentro po ng usapan ngayon. Kasi ito po kasi ang choke point ng global energy infrastructure. Ayon po kay Trump, binigyan niya ang Iran hanggang April 6 para buksan po ang strait. O kung hindi, tatamaan ang kanilang energy infrastructure. Pero dahil po sa huling statement ng Iranian President na si Masoud Pezeshkian, tila handa na po silang tapusin ang gera basta't kilalanin ng US ang kanilang sovereignty. Ayan. Dito na po papasok ang ating technical analysis dito kay XRP. Ayan, kasalukuyan ay nakakaranas po ng bearish or pagbagsak sa presyo itong si XRP. Ayan. Nagpapakita po siya or nakakaranas po siya ng matinding tension. Ang kasalukuyang presyo po natin ay naglalaro sa 1.32 na price range. Ayan. At kung titingnan po natin ang ating screen dito, mapapansin po natin ang ating Hall Sweet Indicator dito. Ayan, sa mga bago lamang po dito ay ito po yung ating Hall Sweet Indicator dito. Lagyan po natin ng bilog para mas madaling ma-identify ng mga baguhan. Ayan. Mapapansin po natin nakasalukuyan itong kulay red at patuloy pa rin po ito sa kanyang pag-curve pababa. Sa madaling salita, kahit may magandang balita tungkol po sa ceasefire, ang trend na nakikita po or ipinapakita ng ating Hall Sweet Indicator dito ay pababa pa rin. Napakalaki po ng epekto ng geopolitical news sa sentiment. Pero ang indicator po natin ay hindi pa nagbabago. Yan, o hindi pa ito nag-flip sa green. Ibig pong sabihin, ang market ay napaka-cautious pa rin or maingat. Ang presyong $1.32, ayan, ay napakalapit po sa ating major support dito na 1.3211. Ayan. Napansin nyo ba? Ayan, lapit lamang po natin. I-zoom lamang po natin yung ating chart dito para mas makita po ninyo yung sinasabi ko kung napansin nyo rito. Ayan. Napansin nyo ba na noong March 27 hanggang March 31,
ilang beses pong sinubuang basagin ng mga candlesticks natin dito ang major support natin dito na 1.3211. Pero nabigo po sila. Yan. Itong support na ito ay tila isa kasing sell steel wall na ayaw pong bumigay. Yan, isang bakal na harang. Ngunit ngayon, ang kasalukuyang candlestick natin dito, yan po, ay bumubuo po ng isang bearish candle na muling sinusubukan or tinitest ang ating support na ito. Kaya masasabi ko po rito ay ang April 6 deadline ni Trump ang magsisilbing final judge. Yan ang final judge. Kung magkakaroon po ng formal na pirmahan bago sumapit ang April 6, asahan po natin ang mabilis na pag-curve, paitaas ng ating Hallsuit indicator dito. Pero sa ngayon, ang downward curve ay nagsasabing wait and see muna tayo. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang naranasang spike ni Bitcoin at ang reaksyon ng crypto. Ayan, agad pong tumalon si Bitcoin ng mahigit $68,600 matapos po ang post ni Trump. Ayan, kasabay nito ang UAE ay nagpahayag din na handa po silang sumama sa US para muling buksan ang Strait of Hormuz. Ang pagkakaisa ng mga bansang ito ay nagbibigay po ng kumpanya sa mga traders na baka nga matapos na ang giyera sa loob ng 2 hanggang 3 linggo gaya ng sinabi ni Pangulong Trump. Yan. Balikan po natin ulit ang ating chart dito. At ayan. At ngayon ay tingnan naman po natin ang ating QQE mod indicator dito sa ibaba. Ayan. Mula noong March 7 hanggang March 30 ay nakakita po tayo ng 4 na lumalaking red bars dito. Ayan. Ibig sabihin ay nung mga panahong ito, talagang malakas po ang bagsak ng momentum. Pero pagdating po ng March 31 at saka April 1, ayan, nagsimulang lumiit ang mga bars na ito. Kaya sinyalis, isa po itong sinyalis sana ng momentum exhaustion. Subalit, heto po ang plot twist. Ang kasalukuyang red bar natin dito sa ating QQE mod indicator dito ay nagpapakita ng mas malaking sukat kumpara sa nabuong red bar kahapon. Kaya yan, ang tanong ay bakit? Sa kabila po ng balita ng ceasefire, bakit lumaki ang red bar na ito? Kaya ang opinion ko lamang dito ay dahil po sa uncertainty. Sinasabi ng indicator na ang mga bears o nagbebenta, sellers, ay muling bumubuelo dahil hindi pa sigurado ang ceasefire. Ayon po sa Pulley Market Data, mayroon lamang 37% chance na magkaroon po ng ceasefire bago matapos ang April. Ibig pong sabihin, mas maraming tao ang betting against the ceasefire. Ayan, or hindi po sila sang-ayon na magkakaroon ng ceasefire. Ayan, kitang-kita natin dito, April 30 is, ayan, nasa 38%. April 15, 20%. April 7 is 9%. Ayan. Yung sumunod is May 31 na, 56%. Yan, December yung may pinakamataas, 76%. Ayan. Ito po ang dahilan kung bakit ang ating QQE mod indicator ay hindi pa tuluyang nag-heal. Ayan. Hindi po siya nakakabangon. Kaya kailangan po nating makita na ang kasalukuyang bar ay bumalik po sa pagliit para masabi nating ang Trump spike ay may sapat na momentum na itulak sa XRP paitaas. Ayan, pag-usapan naman po natin ang nakaabang na
address ni Pangulong Trump mamaya. Ayan. Si Pangulong Trump ay mag-a-address po siya sa buong nation or nasyon para sa isang importanteng update sa Iran. Ayan, marami po ang nag-iisip kung ito na ba ang formal na announcement ng kapayapaan. Sabi po ni Trump sa Reuters, ang US ay aalis na raw sa Iran ng mabilis. Yan, pretty quickly, sabi niya. Dahil nakamit na nila ang layuning masigurong walang nuclear weapon ang Iran. Kaya yan, habang papalapit po ang address ni Pangulong Trump, si XRP naman ay nasa isang napaka-delikadong sitwasyon. Ayan. Ang ating major resistance po ay nandito sa, ayan, zoom out lang natin ang ating chart. Ayan, 1.5672. Yan po ang ating major resistance dito. At mayroon naman po tayong dalawang mga minor resistance dito. Ayan, na 1.4371 at saka 1.3833. Kung ang announcement po ni Trump mamaya ay magiging sobrang bullish, ang unang target po natin ay ang 1.3833. Pero kailangan po nating dumaan sa butas ng karayom. Ang katotohanan na ang kasalukuyang candlestick ay muling tinitest ang 1.3211 support ay nagpapakita na ang market ay skeptical. Isipin po natin, simula March 27, hindi po ito mabasag-basag. Ang 1.3211 ay parang huling depensa ng mga bulls. Kung mamaya ay hindi po maganda ang sasabihin ni Trump at nabasag po ang support na ito, ang susunod po na major support natin ay nasa 1.3211 pa rin. Ayan. Pero ang downside risk ay pwede pong lumalim patungo sa dating lows. Kaya ang opinion ko po rito ay simple lamang po. Ang address po ni Trump ang siyang magsisilbing volume trigger. Sa ngayon, ang Hall Street indicator natin ay red pa rin. Kaya ang path of least resistance ay pababa pa rin hanggat walang matinding fundamental news na babale sa trend na ito. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa regime change at ang mission accomplished ni Pangulong Trump. Yan, sinabi ni Trump na nagkaroon daw ng full regime change sa Iran na isa po sa kanilang mga layunin. Siniguro rin niya na wala po silang nuclear weapon. Ang ganitong mga salita ay madalas pong gamitin para i-justify ang pag-alis sa giyera ng hindi po nagmumukhang talunan. Sa madaling salita ay naghahanap na ng exit strategy ang US. Ayan. Ang exit strategy, ang masasabi ko po tungkol sa exit strategy na ito ng US ay dapat ding maging exit strategy natin mula sa bearish trend. Ayan, kung titignan po natin ang chart history. Ayan. Ang mga nakarang candlesticks mula po noong March 27 ay nagpapakita po ng matinding buying pressure dito sa paligid ng 1.3211. Sa tuwing tatama po ang presyo dito, may wick na umaakyat paitaas. Pero ang problema, ang ating QQE mod indicator dito ay biglang lumalaki. Yan, lumalaki ang kanyang red bar sa ngayon. Ibig sabihin ay mas matindi po ang pwersa ng mga gustong magbenta ngayon kumpara nitong nakalipas na March 31. Kaya bakit lumalaki ang bar? Posibleng dahil po sa front running ng mga traders na posibleng negatibong update mamaya. O kaya naman ay simpleng profit taking matapos po ang konting spike kanina lamang. Kaya ang opinion ko po sa aspeto ng technical analysis ay kailangan nating makakita ng double bottom dito po sa 1.3211 na support natin dito.
Kung itong bearish candle na nabubuo ngayon ay magtatapos bilang isang hammer o may mahabang buntot dito sa ilalim, yan po ang ating magiging kumpirmasyon na ang support ay sadyang napakatibay. Pero kung magsasara po ang candlestick natin dito sa ilalim ng 1.3211, kailangan nating maghanda para sa mas malawak na correction. Ang giyera po sa Iran ay malapit nang matapos ayon kay Pangulong Trump. Pero ang giyera po sa ating chart dito sa pagitan ng support at mga resistance ay kasalukuyan pa ring nag-aalab. Ngayon ay ano po ang mga targets matapos po ang ceasefire? Kung magtutuloy-tuloy po ang ceasefire at magbukas po ang Strait of Hormuz sa April 6, asaan po natin ang mabilis na pag-rebound ng buong crypto market. Si Bitcoin ay nakaturo na sa mas mataas na price levels at siyempre si XRP po ay hindi magpapahuli. Kaya masasabi ko po ang ating roadmap ay malinaw. Ang unang hadlang ay ang ating minor resistance dito sa 1.3833. Pero kapag nabasag natin ito, ang susunod ay ang 1.4371. At syempre ang ating ultimate goal ay ang major resistance na nakaabang po dito sa 1.5672. Ngunit kailangan po nating harapin ang realidad. Yan, ang ating House indicator dito ay red pa rin at pa-curve downward ang kanyang hugis. Kaya hindi po tayo pwedeng maging 100% bullish hanggat hindi ito nagle-level off. Kaya sa aking opinion, sa mga indicators natin ngayon ay wait for the flip or maghintay po tayo ng pagbabago. Napakadaling matrap po sa FOMO o fear of missing out kapag narinig po natin ang salitang ceasefire. Pero ang QQE mod indicator natin dito na may lumalaking red bar ay isang babala na ang momentum ay hindi pa malinis. Kaya gamitin po natin ang address ni Pangulong Trump mamaya bilang ating kompas. Kung mamaya ay mag-green ang Hall Street indicator sa lower time frames, yan, at magsimulang lumiit naman ang bars dito sa ating QQE mod indicator dito, yan na po ang ating signal. Sa ngayon, ang $1.32 na presyo ay ang ating watch zone. Ang support na 1.3211 dito ay ang ating last hope. Kaya wag po nating kalimutang ang balitang ito ay fluid. Pwede pong magbago sa isang iglap. Kaya manatiling disiplinado at lagi pong tumingin sa mga indicators bago gumawa ng desisyon. Ayan, bilang pagtatapos, ang statement po ni Trump tungkol sa isang ceasefire dito, isa po itong game changer para po sa sentiment ng market. Ang Bitcoin spike ay patunay po na uhaw ang mga investors sa magandang balita. Gayunpaman, sa ating XRP chart, ang laban po ay nasa 1.3211 na support pa rin. Ang Hall Street indicator natin na red at nag-curve pababa. Kasama po ang ating QQE mode indicator na muling lumalaki. Ang kanyang nabubuong red bars ay nagpapaalala po sa atin na ang technical na aspeto ay kailangan munang sumang-ayon sa balita. Kaya abangan po natin mamaya ang address ni Pangulong Trump dito at ang April 6 deadline para sa Strait of Hormuz. Ang mga petsang ito ang magtatakda kung tayo ba ay lilipad patungong 1.5672 o muling susubukan ang mas malalim na mga support levels. Kaya manatili po tayong alerto, bantayan po natin ang ating mga charts at lagi po nating tandaan na sa crypto ang tamang impormasyon at timing ang ating pinakamalakas na sandata. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.